na bigas. Ngayon, ito ang mga nahuli ng ating customs. Nakita nila, inimbestigahan nila na mabuti at nakita nila na mayroong ganitong klase. Ang lahat-lahat dito sa nahuli dito ay 42,120 bags. Tama ba yun? Yes, 42,100 bags ng ganito. Kaya sabi namin, may proseso. Ginawa namin ang proseso. Ang proseso na ganito ay sasabihin, doon sa nagpasok, magpaliwanag kayo. Saan galing yan? Saan kayo nagbayad ng taripa? Saan kayo nagbayad ng tax ninyo? Saan kayo lahat ng mga pangangailangan dokumento? Natapos na po ang 15 days, hindi po sila makasagot. Kaya kinuha na ng gobyerno, kinuha na ng customs at ginawang donation sa DSWD at gagawing donation ng DSWD at ng gobyerno sa inyo. Ayan ang naging kaganapan dyan sa Zamboanga, Sibugay regarding nga doon sa napabalita na nasita or nasabat ng BOC sa kanilang pag-check sa mga bodega itong 42,180 actually, no? Yung sacks of rice na napabalita regarding dyan. At yun nga ang sistema ng BOC, no? Pag sinabi nga ni PBBM, magpapaliwanag sila, then they are given 15 days, no? Ako ilang beses ko na to na pino-point out na masyado kasing malamnaw, malamya, no? Kasi 15 days Sabi nga natin within 24 hours maraming maaaring maging ganap. Kasi ang isang bagay na legal, ano man ang sabihin, kaya mong i-present agad yung mga dokumento na yan. But giving that ample period of time, no? 15 days ang haba nun, mga kababayan, di ba? So, etong mga senador, kung gusto nilang pakialaman ito, para gusto nilang mapunta sa limelight, na grandstanding na lang naman ang nangyayari sa kanilang mga aid of Ban 8 dyan sa Senado, no? At may mga ganun ding nangyayari dyan sa Kongreso, sana ito yung kanilang rebisahin, di ba? Mas importante kasing maribisa ito na sabi nga, katulad ng mga ginagawa dyan sa mga maliliit na negosyo, pag nagmamapping, makikita nyo yan, di ba? Nakapaskil yan na mayor's permit, di ba? Yung operational permit, SSS plate, etc., di ba? Yung BIR, lahat yan, makikita nyo yan. And with this so-called big businesses, medyo para bang masyadong malamya pagka sa malalaki, pero masyadong mapangil, di ba? Sangkatutak yung pangil, hindi basta may pangil, di ba? Mapangil, ibig sabihin, ang daming pangil para sa mga maliliit. Sabi nga, kudos sa ating Pangulo dito sa naging hakbang na to, na yun naman talaga ang ako sa sarili ko, that's in my point of view, na ganun talaga ang dapat. Sabi nga, may kaso ka, may habang buhay na kulong yan sa smuggling, no, regarding to sa smuggling law, right? 10845, if I recall it right, but sabi nga, you can check it out, no? Tapos, yung babayaran mo na taripa is yung total amount, no? Yung babayaran mo penalty is yung total amount ng tinatawag na nasabat sa'yo, no? That's a good point. The problem is, ang tanong, may nakasuhan na ba si BOC? Yun ang laging nagiging tanong The last time naging tanong din ito ni Senator Chis Escudero na sunod-sunod yung mga nasasabat at mga nahuhulit, mga nasisita ng BOC. But unfortunately is, ang tanong, mayroon na bang nakasuhan? Kasi mabigat nga yung sentensya na yan para sa smuggling. At para naman sa mga nagtatanong ng mga senador, the big point here is sana, di ba? Sana, i-amend nila yung tinatawag na smuggling law. Kasi nga, nakalagay doon sa batas is nagiging cause kasi yan ang tinatawag economic sabotage. So why not address it as a law, di ba, against economic sabotage? So damay na dyan yung hoarder, damay na dyan yung price manipulation, di ba, from smuggling to hoarding to price manipulation, etc., na sinabi nga same basis, no? At pag kinumpis ka yan, dapat ang isang pinaka-importanting tanggalin doon is yung 15 days. Kasi pag legal kang negosyante, you all have the documents right there and then para yan ipakita, para sasabihin na i-clear mo yung sarili mo na legal ka. Kasi nga, sasabihin na bagong pasok lang yan doon sa bodega, meron kang mga dokumento, kailan yan dumating, di ba? May mga prior na mga naka-attach na dokumento. So, yun ang mga importanteng bagay sana na
pinagkakaisahan nila, no, na masasabi nga natin, na makita natin that they are creating an aid of legislation kasi naman ang trabaho nila eh. Hindi sila NBI, hindi sila PNP, 'di ba? O hindi na, kung pataasin na natin, hindi rin naman sila sakop ng FBI or puro na lang kasi investigation ang ginagawa. As investigation, puro lang mga pop-up na tinatawag na ang nagiging landing ay grandstanding lamang at the end. So, ano ba talaga? Malaki ginagastos natin sa bagay na yon. Kaya kung puna ka ng puna sa ginagastos ng gobyerno, mas magandang punahin mo na rin naman itong mga pinaggagawa na ito ng mga senador. Okay? So, sabi nga, isang bagay lang ang punto rito, no? 4 piece ang pinigyan. Okay? Ang nakinabang dyan, no? Ang mga naging beneficiary. So, it's always about the 4 piece or the so-called poorest of the poor. Mr. President, tanging hiling lang naman sana next time, sabi nga yung mga ganyan, lalo na yung mga malakihan, is i-distribute yan in the LGUs, no? With the LGUs, I mean, with the barangay level, di ba? Mabantayan niya, matutukan yan with the coordination with DSWD. Sabi nga kami po, nahihirapan din kami bumili ng bigas. Right? It's not about the 4 piece kasi most of the time nasa kanilang concentration ng ayuda. Right? Ito kasi napakalaking bentahin nito para sa mga mamamayan, just in case. Sa mga susunod pa, wag naman lagi sanang si 4 piece. Ang tanong nga, di ba, DSWD, kumusta na ba? Na-arrange nyo na ba ng maayos lahat ng nasa listahan ng DSWD regarding just sa 4 piece? Kasi matagal ng issue yan. Hindi yan natapos ni former DSWD Secretary Erwin Tulfo, right? Nadala nga nagkaroon ng problema sa kanyang appointment. So, hopefully, sabi nga natin is, right, maging para sa lahat naman. Okay, so, and ayan, before we move forward, sabi nga, kung bago ka sa channel ko na to, please don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads at maka-join ka sa aking mga live, himayin at balitaktakan, and please, share so we can spread the love and the knowledge. Okay? So, panoorin natin ng buo yung naging ganap na yan sa Zamboanga, Sibugay sa pangunguna ng ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos regarding nga dyan sa pamamahagi sa 4 piece nitong mga nasabat or nakumpiska ng BOC na hindi nakapaglatag ng kanilang mga proper documentation dyan sa mga nasitang bigas na yan na nasa 42,180 sacks. Okay? So, tara na. Na bigas. Ngayon, ito ang mga nahuli ng ating customs. Nakita nila, inimbestigahan nila na mabuti at nakita nila na mayroong ganitong klase. Ang lahat-lahat dito sa nahuli dito ay 42,120 bags. Tama ba yun? Yes, 42,100 bags ng ganito. Kaya sabi namin, may proseso. Ginawa namin ang proseso. Ang proseso na ganito ay sasabihin, doon sa nagpasok, magpaliwanag kayo. Saan galing yan? Saan kayo nagbayad ng taripa? Saan kayo nagbayad ng tax ninyo? Saan kayo lahat ng mga pangangailangan dokumento? Natapos na po ang 15 days, hindi po sila makasagot. Kaya kinuha na ng gobyerno, kinuha na ng customs at ginawang donation sa DSWD at gagawing donation ng DSWD at ng gobyerno sa inyo. Ito po, meron pong, dahil nandito tayo sa NFA, itong napag-usapan na the mayor mentioned na meron tayong ginawang price cap dahil masyadong masyadong mabilis ang pagtaas ng presyo ng bigas, sabi namin hindi na kaya ng tao. Kaya pinalitan natin, linagyan natin ng price cap, sinabi natin sa lahat, wag kayong bibili, yung mga konsumo, sabi ko wag kayong bibili ng lampas doon sa price cap dahil hindi sila dapat nagbebenta ng lampas sa price cap. So yun. Ngayon nag-aalala
ang mga magsasaka. Paano naman kami? Dahil kung mataas ang price cap, mababa rin ang benta namin ng aming palay. Kaya nagkakaproblema kami dahil ang NFA bumibili lamang, ang authorized lang sila bumili 19 pesos. Sabi ko, nung nakikita ko, sabi ko, baka mahirapan ng kumita yung mga magsasaka. Kaya kahapon lamang ay pinalitan natin at ginawa natin ang pagbili ng NFA 16 pesos to 19 pesos para sa wet na palay at 19 pesos hanggang 24 para sa dry na palay. Kaya tataasan natin ng pambili para sa mga farmer. Yun ang aming talaga naman tayo nakikita natin. Hindi lang po kasi dito sa Pilipinas yan. Ang nangyayari, nag-aabang ang mga iba't ibang bansa sa Asia sa darating na El Nino sa susunod na ilang buwan. Kaya nakikita na namin na pagdating ng El Nino, medyo nagtagtuyot, hindi maganda masyado ang magiging ani dahil hindi umuulan ng sapat. Kaya lahat ng mga iba't ibang bansa sa Asia ay tinitiyak na meron silang reserve, meron silang buffer stock. At kaya't naghahabulan, kaya't nagtaasan ng presyo dahil lahat, ang Indonesia bumibili, ang China bumibili, tayo bumibili, Thailand bumibili, Singapore, lahat bumibili. Kaya't sabay-sabay silang bumibili, sabay-sabay sumasabay din ang pag-akyat ng bigas. Kaya't kailangan natin lagyan nga ng price cap. Kaya't yan po ang ating ginagawa. Yan ay lagi natin tinitignan na hindi lamang dahil lagi natin napapag-usapan dapat pagandahin ang production ng mga magsasaka. At lagi kong pinapaalala sa lahat ng mga kasamahan ko, hindi lamang na kailangan na may sapat na pagkain, ay kailangan may presyo na kayang bilhin ng taong bayan, unang-una. Pangalawa, na may magandang hanap buhay naman ang mga magsasaka. Kaya yan ang tinitiyak natin. At titignan po natin, habang tumatakbo ang panahon, titignan po natin na paano na ang magiging mga pangangailangan ng ating mga kababayan para naman ay hindi natin masasabi na ginutom na ang mga Pilipino dahil hindi sapat ang bigas. Nandito po, nakikita po ninyo. Ito yung mga nahuli. Ito po yung mga iba na kakabili lang ng NFA. Itong season na ito. Kaya makikita ninyo, pupunuin nila itong warehouse. Dadagdagan natin, gagawin natin mas malaki ang buffer stock para medyo hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng mga presyo. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsalubong sa akin dito. Ako'y nag-inspeksyon lamang at makita talaga kung ano ba ang nangyayari, hindi lamang doon sa NCR, sa Maynila, kung hindi pati na rito, sa kabilang dulo naman ng Pilipinas, dito sa Zamboanga, para naman makita natin na lahat ng ating mga kababayan ay nasusuportahan at kung sino man ang nangangailangan ng tulong, ay nabibigyan ng tulong. Ayan po ang inyong pamahalaan. Ito yung gobyerno po ninyo. Andito po kami lahat at ginagawa po namin lahat upang makatulong na maging maganda ang inyong mga buhay. Kahit tayo'y dumadaan sa kahirapan, ay nandito pa rin ang gobyerno ninyo upang tumulong. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po namin ang ating Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating mga beneficiaries.
nagtatapos ang ating programa. Muli po, tapos-pusong pasasalamat sa mahal na Pangulo para sa kanyang patuloy na suporta sa mga programa at papamahagi ng assistance sa ating probinsya. Mga kababayan, palakpakan natin ang ating Pangulo, President Ferdinand R. Marcos Jr. Mangyari lamang po na tayo ay manatili sa ating mga upuan habang ang Pangulo ay hindi pa nakakaalis. Test mic. Sound check, sound. Test mic.